Talaga yung mga kurbada dito, nakakatakot talaga, puro buhangin. Oh, tapos may sasalubong sa yung tubig na ganyan. Oh! Riding day 13? Riding day 13. Okay. Mahal ko, bye-bye. Change outfit tayo. Hindi na nalaban yung jersey ko kasi ang asim na talaga. Ngayon ay riding day 13 namin. Ang ibig sabihin 13 days na naming minumotor at binabiyahe ang Pilipinas. Ngayon ang resume namin, may 2 days kami na nagpahinga kasama ang aming pamilya. At ngayon ay itutuloy na namin ang North Loop. Let's do this. Tapusin na natin ang kahibangang ito. Mahal, I love you. Bye-bye. Let's do it. 5:49 AM. Ang ating odo ay 19,342 for the record lang. Medyo nahihirapan ako nung Visayas, Mindanao natin hanggang makabalik ng Manila. Ay talagang mahihirapan ako sa filing ng ano nito. Kasi hindi ko nababanggit yung total odo. Para guide na lang din sa gagawin namin na ano, filing ng mga sa requirements sa Philippine Loop. Okay. Bye, mahal ko! See you very soon! I love you! Woohoo! Full of energy, nakapagpahinga tayo, naka-reset tayo at nakasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Yan ang mas mabisa kaysa sa mga vitamins at kung ano-ano ba. Ang lakas na nakukuha sa pamilya, sa mga mahal sa buhay. 'Di ba? Kahit na hinang-hina na tayo, 'di ba? Pag alam natin nandiyan ang pamilya natin, iba yung lakas na binibigay para sa atin. 'Di ba? At least ngayon meron ng katuturan ulit yung mga sinasabi ko kasi nung pabalik na dito, wala na, lutang na talaga hindi ko na nga alam kung anong sasabihin ko sa vlog dahil gusto ko nang umuwi, gusto ko nang magpahinga. Sarap na ang tulog ko. Sulit na sulit yung pahinga natin. 2 araw lang pero sulit. Ready na para i-conquer ang Luzon Loop. Okay, lilinawin ko lang ha. Hindi itong loop na to ay hindi ito yung linya na dinadaanan ng endurance, yung sa Ironman. Iba ang linya ng Philippine Loop. Kumbaga North Luzon Loop yun. Ito is Luzon Loop talaga. Kasi napakadami nating dadaanan na wala sa linya ng endurance. Marami kasing mga maraming nagtatanong kung ang linya namin ay yung dinaanan ng Boss Ironman. Siguro 75% yun ang dadaanan, pero talagang hihiwalay tayo kasi marami tayong checkpoints. Dito sa Luzon, ang napakadaming checkpoints natin talaga, as in mga major checkpoints natin. Kaya ako sinasabi to na Boss Ironman kasi sasali ako next year, sasali kami. So kung ang Boss Ironman endurance ride ay nasa 1,200, ito ay masigit pa kasi akit talaga tayo ng mga kabundukan, highest peak, madami, tinok. Excited na ako. Tutumpukin lang natin mga first timers ang DC Moto para doon kami magkikita-kita ngayon. Approaching DC Moto. Oh, dito na pala sila si Ken na lang ang wala. Ayan, DC Moto by DC Monorack. Mali-mali ako nabigay ng location. Akala ko ang DC Moto bago dumating ng first time moto. Pabalik sana ako, yung pala lalagpasan yung first time moto. Mali-mali ako, sorry bro. Ha? Mali-mali ako. Okay, nandito na tayo ngayon sa shop ng DC Monorack. DC Moto, DC Monorack. Sa mga hindi pa nakakalam dyan, malaking parte ang DC Monorack para sa Philippine Loop na to. Okay, nasa Plaridel bypass na tayo sa mga oras na to. Ilang kilometers lang din ito, siguro less than 15 kilometers. Tapos mararating na natin ang San Ildefonso, Bulacan. Iyan yung mga tatawirin natin mga towns. San Ildefonso, San Rafael, San Miguel. Dadaanan din natin yung Gapan City, and then Bungabon, and then Cabanatuan. Ayan, mga matadaanan natin yan. Tapos dire-diretso na yon hanggang going to Baler. Tapos dire-diretso na yan sa first checkpoint natin, ang Baler Aurora.
Okay, meron tayo 2 hours and 36 minutes, 109 kilometers. Estimated time of arrival is 9:37 AM. Kung hindi uulan. Medyo nagbabadya ang kadiliman ng kalangitan, pero tiwala lang. Sana wag na natin danasin yung nangyari sa amin nung pababa ng Visayas, Mindanao hanggang makabalik kami dito sa Manila. Ay talagang ulan to the max talaga. Sana ibigay na sa atin ng Lord ang pabor na magandang panahon. Makabawi-bawi man lang tayo para hindi na magkasakit. Sad to say, hindi kami buong anim ngayon dahil nga wala si Bro JM at saka wala rin si BI with Ken. Si BI with Ken hahabol na lang daw mamaya. Hindi ko alam kung masama ba ang pakiramdam or kailangan ng mas mahaba-haba pang pahinga, pero makakahabol naman yan mamaya. Siguro sa Balerna or siguro dun na sa highest point of Luzon. At si Bro JM naman ay nagpapagaling. Kagabi ay kachat namin siya, willing naman siyang sumama talaga sana. Kumbaga siya pa ngayon nag-i-insist na 5 AM kaming umalis. Alam naman natin kung ano nangyari sa kanya sa biyahe, di ba? Na-aksidente siya nang dahil sa asong tumawid nung madaling araw nung nasa Calapan, Mindoro kami. So tip ko lang din sa mga bumabiyahe ng Calapan pa Mindoro, mag-ingat kayo sa gabi. Napakalinis ng kalsada sa gabi, pero maraming mga naglalaro mga aso sa kalsada. Yung iba sumusulpot-sulpot talaga. Kaya yun ang dumali kay Bro JM. Kaya medyo talagang napakadaming sugat. Ganun talaga, hindi natin na-expect yung mga ganyan. At talagang alam nyo naman ang pagbumotor talaga halos talagang 50-50 talaga ang kalagayan natin palagi. Dahil nga ganito lang ang ginagamit natin, dalawang gulong. Di naman tayo nakakotse na, di ba, na kahit may tumawid ng aso, kahit banggain na lang yung aso, di ba? Talagang yun ang pwedeng gawin no choice talaga, idediretso mo lang. Pero kapag motor ay wala tayong laban talaga. It's either itutuloy mo yan o basta kailangan na mag-ingat talaga, or basta yun na lang. Nagpapasalamat talaga kami sa Diyos na iningatan pa rin niya yung buhay namin. Iningatan niya si Master JM kahit na ganun ang nangyayari sa kanya. Siyempre hindi naman niya sinasadya. Wala namang may gustong maaksidente, di ba? Namamaga daw yung mga binti ngayon, kaya pinagpaliban na lang niya yung pagtuloy ng Philippine Loop. Alam naman natin yan, si Master JM talagang bago nagkaroon ng HL yan, bago kami nagkakilala niyan, is talagang solo rider yan. Yung itong North Loop na to, itong Luzon Loop na to, alam ko ilang beses yun ang ginawa to. Sawang-sawa na yan. Kaya madali na lang para sa kanya to. Bro JM, bro, fast recovery sa'yo. Magpagaling ka lang dyan, huwag kang mag-alala. At naiintindihan namin lahat-lahat yan. Basta't importante, maging okay ka na. At matuloy na ang Philippine Loop mo, ang Luzon Loop mo. Kahit mag-isa ka, ay susuportahan ka pa rin namin. Okay? Kahit sa anong sitwasyon ay mag-iintindihan tayo at mag-uunawaan. Magsusuportahan tayo. Pagaling ka lang dyan, bro. Okay, pagas muna tayo. First gas natin dito sa North Luzon Loop. Hindi pala, Luzon Loop pala, North Luzon. Full tank po. Magkano yung gas natin? Ang gas natin ay 479.54. Thank you. Sibo natin. Welcome to San Miguel, Bulacan. Shout out sa mga kaibigan ko dito sa San Miguel. Makikiraan ulit. Nueva Ecija. Approaching Nueva Ecija. Nasa Gapan City na tayo. Hindi ako masyadong nagbablog along the way. Nakailang vlog na kasi tayo dito. Super familiar na tayo dito sa lugar na to, kaya dinadaanan na natin. Next is San Leonardo. Yan. Welcome to approaching ano tayo? San Leonardo. Yan, San Leonardo. Welcome to Nueva Ecija. Let's go, John Fox! Woo! Honda Beat lang malakas! Softe, matatapos na ng Honda Beat ang Philippine Loop. Boom, panes! Ang agad, bro? Poblasyon ng Palayan City.
Parang pili ko yung dadaanan natin yung may Labi River. Kasi meron tayong dadaanan mamaya na sobrang sigsag-sigsag eh. Tignan natin ha, mamaya kapag naka-stop over tayo. Kape mo na bro. Saan mo may tindahan? Ayun. Coffee break. Coffee break. Inaantok ko, gusto ko sana kayong iwan eh. Joke lang. Kape lang tayo dito para mawala lang yung antok namin. Okay, tapos na tayo magkape. Parang hindi naman tumalab. Okay na bro? Ako mauna. Ikaw na una. O sige. Pacer? Next. Ha? Pacer? Pacer ako? Oh, ikaw na. Next. Sige ha. 65 ha? Yuko. 65. Okay, let's go. Oh, ganda ng kalsada, di ba? Abot isipan na natin yung North Loop na alam natin na in 3 days, 4 days ay matatapos natin. Kaya naging 4 days kasi medyo lilihis pa kami ng dadaanan kasi pupunta kami kay Apo Wangud. Gusto talaga namin puntahan yun eh. Approaching town of Bungabon, Nueva Ecija. You know, I love Bungabon. Tuloy tayo. Akit tayo ng kabundukan. Ito na naman tayo. Sobrang ano din yung mga bangkingan dito. Papasok na tayo ng Bungabon. I love Bungabon. Tuloy tayo. Ito na naman tayo sa bangkingan dito. Open tayo ng ano visor para maliwanag. Ewan ko, mas pag hindi naman mabilis, gusto ko talaga naka-open ako lagi. Makakabal naman yung salamin ko eh. Gusto ko talaga may hangin. Diyos ko, tuping-tupi. Pinagbabawal na technique na to. Oh! No! Oh no. Daming buhangin. Sa mga hindi pa nakakapunta dito, meron na akong vlog na binahe namin to, first timers ride. Going to Labi River ito. Talagang ganito talaga yung daan dito. May mga kurbadang malinis, may mga kurbadang sobrang siko, pero may mga buhangin. Kaya ingat-ingat. Tulad yan no, kurbadang kurbada, tapos puro buhangin dyan sa ano mo, slide ka dyan. Ang bagal lang ang rakata ni Spike. Straight 16 ng bola nito. Oh, buhangin. Let's go. Grabe oh. Ubus memory card natin dito. Chika sa kusina. Enjoy lang natin itong twisties na to. Nakakawala din ng antok eh. Talaga yung mga kurbada dito, nakakatakot talaga. Puro buhangin. Oh, tapos may sasalubong sa yung tubig na ganyan. Oh! Munti ka na ko. Isang patunay na wala magandang gulong. Walang makapit na gulong sa basang kalsada talaga. Mga ganun, lumot-lumot. Patayo.
Ganda. Diyos ko. Napakaganda ng tanawin. Napakainit. Panahon. Alam mo yung maulap. Maitim na ulap. Medyo maitim na ulap. Tapos hindi naman maaraw na maaraw. Pero ang init ng ang init. Ano to? 4th time? 5th time na dumaan tayo dito sa Labi River. Doon tayo nag-camping dati. Doon. Buti naman at napupuntahan na ngayon ng iba mga rider na nagka-camping din yan kung saan kami nag-camping, no? Pauso talaga no? Yun ganda. Linis ngayon ng tubig. Nice, nice. Yan yung ilog na every time na lumalakas ang ulan, nagigiba lahat ng mga cottages dyan. Nag-iiba yung hugis ng mga kailugan. Kaya kumbaga laging back to zero palagi ang mga lokal dito sa mga hanap buhay nila. Madali lang naman puntahan to, Labi River. Yayain nyo yung mga club nyo puntahan itong lugar na to. Some way makakapag-enjoy kayo, makakapag-relax kayo, nakatulong pa kayo sa mga lokal dito. Alright, tuloy ang biyahe natin. Medyo maikli na lang to, pero yun nga, yung dadaan natin medyo puro balik-balik ko talaga to. May inip factor to. Ito yung dinaanan din nila Kong TV dati nung pumunta silang Baler, naalala nyo? Kung nanonood kayo kay Kong TV, sila dati, yung Team Payaman, hindi pa ganyan sila kadami. Dito sila, pumunta sila ng Baler, tapos pinakita nila sa mapa yung bula-bulate ditong kalsada. Ito yun. Papakita ko lang para mag-guess nyo nasa kami. Andito kami ayan, ayan. Ikaw yung nakitang kulot. Ayan yung daan Ito yung tinahak namin. So parang wala pa kami sa kalahati. Ito pa yung tatahakin namin kalahating kulot. Parang ganito yung ugot sa ulo ni Papa. Yung varicose vein sa mga binti ng matatanda. Ganito. Dito sa taas ng bundok na to, sa ilalim mo to is yung Labi River. Meron pang isang ano dito resort naman, falls din. Diba nakakapagtaka, merong falls sa taas ng bundok. Meron dito. Takting yan ang sakit sa braso pag kotse dala mo dito. Boom. Grabe. Tablay ni Spike na. Salamat pa rin at iniingatan mo pa rin ako. At kinakaya mo itong haba na binabiyahe natin. Okay na yan, kahit medyo matamlay ka na. Basta't makatapos natin itong Philippine loop na to na safe tayo. Instagrammable place. Tuloy tayo. Nagkarga lang pala ng gasolina si Kasadik galing dun sa tangke ng gasolina niya. Yung galon na dala-dala niya. Ako, yun na naman. Dumidilim na naman ang kaulapan. At narating na natin ang boundary ng Aurora Province. San Luis, 53 kilometers. Baler, 61 kilometers. Dipakulao, 72. Dinalungan, 148. Kasiguran, 176. Dilasag, 201 kilometer. Hanggang Dipakulao lang tayo dyan. Dyan tayo mag-iiba ng ng daan. Ayan, sa mga hindi pa nakakaalam, sobrang higpit ng Baler. Yung iba nagbubukas na dati, pero yung Baler sobrang higpit talaga. Ngayon na lang ulit nagbukas ng ganito. So, ibig sabihin, pwede na kayo pumunta ng Baler nang wala kayong dinadalang requirements sa mga checkpoints. Open na. Tuloy tayo. Grabe, hamog-hamog. Enjoy lang natin itong bayan na to kahit medyo umaba yung vlog natin. Tuloy-tuloy lang natin to para kahit paano kumakalma-kalma din yung vlog natin, no? Alamig daw ang dito ng klima. Diyos mio, nasa tuktok tayo ng bundok. Para tayo nasa Baguio, ganun alamig. Ang kapit ng gulong ko, ako lang yung natatakot
Painitin natin ang gulong natin. Alanganin talaga yung ano. Okay. Ito. Para kasi naglulumot-lumot yung nakakatakot. Yan na, malapit na matapos tong twisties na to. Ayun o. Mukhang kasada, mukhang kakatuyo lang. Pinag pa ba? Grabe. So talagang itong zigzagan pala na to is ito yung nasa boundary pala talaga to ng ano, Nueva Ecija at Aurora. Pinagbabawal na technique. Tipid ng segundo. Nice. Ayan, wala na yata. Tapos na. Meron pa pala. Oh my god. Hindi pa pala tayo nangangalahati dito sa bulati-bulati na to. Tara. Ang haba pa pala. Diyos mio. O tara. Unti-unti na natin at hindi siya safe laruin eh. Bawat ano, may mga kurbadang may nakaabang na mga ano, ng mga buhangin, tapos kurbadang basa. Bye-bye na lang natin, ang alalay lang to. Pupunta kayo dito ha, huwag masyadong maging kampante. At dahil nga itong lugar na to may mga falls dito, may mga tubig na normal na umaagos mula sa bundok patawid ng mga kalsada. Huwag lang kayo makampante. Bye-bye nyo lang to ng ano lang, chill lang. Kasi kung taga-Rauman, meron pa rin nakaabang na ano, mga buhangin. Buo-buo pa, bato-bato pa. May tendency talagang dudulas talaga yung mga gulong nyo kahit gaano pa kaganda yan. Ayun o. Ginagawang daan na possible na nasira to dahil sa landslide. So I'm kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to the crib. She thought that I was stuck up in my bedroom fast asleep. Then I saw mommy kissing the carpet behind. Galawang pang racetrack mo to. Ito, grabe to. O, isang kurbada na lang. Tama na, maubos na yung memory card natin. Hindi pa rin pala tapos ta. Ginawa ng racetrack. Inside, outside. Sumaya yung motor ko. Never look back, never let go. You gotta live your life, gotta let it go. I promise and I know that I promise and I know that kayod na yung tagiliran ng motor. Sayad ng sayad. Sayad to sa sayad to. Bro, tignan mo yung gulong mo. Tignan mo.
Oh. Wala natira. Wala natira bro. Tapos. Grabe. Kapilangan wala oh. Malinis na malinis pa yan bro. Makikita mo yung ano, yung gulong bro. Kita mo, yung kapit niya talaga. Oo. Sa'yo bro. Ito. Ay, sagad din eh. Sagad din yan bro. Solid. Ano, taas niya, napasayad. Puro kayas yung ilalim ko. Ayun o. Oh. Grabe. So let's spike Hindi naman natin kasalanan ng ganun talaga yung kalsada eh. Kayas. Grabe mo pala si Xavier. Kayas. Grabe. Ang taas ni Spike pero sumasayad no. Ay, kinoko. Grabe pala dito. Papuntang Baler. Nasaan na yung dalawa? Baka nagsuka-suka na yun. At ako'y nasusuka rin. Titindigan pala hipo ko sa ganda. Ganda. Iba yung in person, iba yung napapanood lang sa video. Oh bro. Ganda oh. Kung di pa nag-Philippine look, di pa mapupunta yung mga gantong lugar eh. Oh bro. I'm back! Yan ang ating first checkpoint dito sa ating Luzon Loop. Welcome to Baler. Uy! Ano nangyari? Paano? Ayos ka lang kuya, wait lang. Tulungan kita.